Mayroong dalawang Pinoy na boksingero ang gumimbal sa mundo ng boxing. Pinabagsak lahat ng nakalaban. Bagong kampiyon ng Pilipinas. Magsasaka sa albay ang isa nating bida habang lumaban sa Olympic para sa gintong medalya ang isa pa nating bida. Sobrang lakas nila, talaga namang kinatakutan ni na Kuya. Oh my goodness, Nauya Inoue is so scared to the Filipino! Y lo mandó a la lona. Le van a con la gallardía. Hace daño al lado. Cuidado. Que sí, le están contando. Se acabó la pelea. Sa maniwala kayo't sa hindi, ito ang boksingerong Pinoy na kinatakutan ni Naoya Inoue ng Japan, Terence Crawford ng bansang Amerika at Manny Pacquiao at ng kanyang pamilya ay kinilabutan talaga sa kanya. Paano ba naman kasi 2 taong na ospital na koma ang Hapon na kampiyon na kanyang nakalaban sa tindi ng kamao ng ating kababayan. Kinoma niya ng 2 taon ang matindi pa kay Naoya Inoue na champion ng Japan at ang bata ni De La Hoya na pambato ng Mexico ay ospital din ang inabot sa ating boksingero. May isang Pinoy na boksingero na nagdala ng napakatinding takot at kilabot kay Naoya Inoue. Paano ba naman kasi 2 beses niyang kinomatos ang pinakamagaling na Hapon na boksingero na susunod daw sa yapak ni Naoya Inoue. The monster ng Japan ang Hapon na boksingerong ito dahil lahat ng kanyang Pinoy na nakalaban ay winasak niya ang atay at bodega. Pero nang makaharap niya ang bagito nating bida, 2 beses siyang natalo at nakomatos. Nawasak ang pangarap niya na sumunod sa yapak ni Naoya. Hindi na maaaring magboxing ang Hapon na boksingerong ito dahil tuluyan ang nawasak ang kanyang utak at ulo habang buhay na siyang paralisado dahil sa tindi ng nakalaban niya na ating boksingero. Sino ang bagitong boksingerong ito na nagmula sa lalawigan ng Albay at paano winasak ng ating kababayan ang paghahari ng Japan sa sport na suntukan? Kinilabutan talaga si Naoya Inoue sa ginawa ng ating pambato sa kanilang kampiyon na undefeated na Hapon na boksingero. Isang undefeated Japanese boxer champion ng IBF World Minimum Weight Division ang tinaguri ang susunod bilang Japanese monster. Sobrang husay at lakas nito dahil 5 Pinoy na ang kanyang pinasuko at bodega talaga ng ating mga boksingero ang kanyang palaging punteryado. Ngunit ang Japanese undefeated monster na ito ay nakomatos sa huli niyang nakalaban na magsasakang Pinoy na boksingero. Nag-agaw buhay talaga ang Hapon na kanilang pambato. わかんないっていうところもありましたし、ただ姿だとか、うまくかわす姿を Si Pedro General Taduran Jr. o mas kilala bilang Pedro Taduran ay ang tinaguriang dakit Pedro General ng Philippine Boxing. Siya ang pinagmamalaking boksingero ng bayan ng Libon, lalawigan ng Albay. Bata pa lamang ay mahilig na talaga sa boxing ang ating bida dahil gusto niyang makatulong sa kanyang pamilya na ang tanging hanap buhay ay pagsasaka. Dahil bata pa lamang, pagtatrabaho na sa bukid ang nakasanayan nito kaya maagang nabatak ang katawan ng ating boksingero. Walang humpay sa kakatraining at kakatrabaho. Yan ang naging daily routine ng ating boksingero. Araw ng Sabado, September 7, taong 2019 sa Horado Hall of the Philippines Marine Corporation, Port Bonifacio, Taguig City. Naganap ang isa sa pinakamalaking laban ng ating pambato.
makakalaban niya si Samuel Salva ng Lanao del Norte para sa bakanting kampyonato ng IBF World Minimum Weight Division. Napakalakas at undefeated ang kanyang kalaban na si Samuel Salva sa record na 17 wins with 10 knockout na walang talo. Samantalang si Taduran ay may 13 panalo, 10 sa pamamagitan ng KO at 2 na ang talo. Kaya medyo tagilid siya sa kanyang kalaban, pero round 4 lang ang itinagal ng kalaban. Samuel. Pedro, halika. Okay. Here is Tagura. Tagura is in the body. Tagura going to the body. Right here. For Tagura. Oh, but bloody punches. Salvas. Maybe ready to go down, Bill. Oh, big left by Tagura. Tagura. Just a point deduction. Can Salva answer the fight? Answer the bell. I don't think he's gonna answer the bell. I don't think he's gonna get up. The fight is over on stool. Panalo dito si Pedro Taduran dahil hindi na kayang lumaban ng kanyang kalaban. Araw naman ng Lunes, January 30 taong 2023, nakaharap naman niya ang pambato ng Tagbilaran Bohol na si Powell Balaba. Pero round number 3 lang din ang itinagal niya sa ating bida. Right. Third round. He's still standing up, partner. Meet them all for lunch, partner. No? Ngayon eh, talaga namang at sa this point, impeccable, partner. Oh! What a 1-2 by Pedro Taduran. Stands up. Tama. And Balaba stands up, trying to compose himself, throws a hook, but is still very much stunned. Oh, another round. And there you have it. Sa kabilang banda naman sa bansang Japan, ang undefeated na hapon na kanyang makakalaban, si Genjiro Sejoka ang naging bagong kampyon ng IBF World Minimum Weight Division. Matapos nitong brutal na talunin si Rene Marcuarto na tumalo at umagaw ng titulo kay Pedro Taduran. Limang Pinoy na ang nabiktima nito, lahat sa pamamagitan ng KO at bodega talaga ng Pinoy ang kanyang palaging punteryado. Ang kanyang pinakahuling Pinoy na nabiktima ay si Jake Amparo ng Tagbilaran Bohol at katulad ng mapait na sinapit na mga Pinoy na boksingero sa hapon na ito, round number 2 lang ang itinagal ng Pilipino. ジェイク・アンパロがやってまいりました。アンパロにとりましては世界初この最初のポイント、大樹さん的にはどの辺楽しみにはお互いのグローブが届くところ、入ってきて、おお入ってくるね。おおボディ打ちに来ました。おおちょっとカバーが遅れたか金次郎。チャンス作るのってやっぱりありますよ。おお狙ってますね。さあ北村ちょっと頭が当たりました。コネゴングです。いい選手。第1ラウンド山本さん第1ラウンド、ね空気のお話もしてくださいましたが、どんなことを思いましたか。落ち込んでいきます。左強いパンチだ。ちょっと足元12センチです。ボディすごい上と思ったんですかね。伝統石棺立てません。息できてないかもしれないですね。カウントアウ多分ですけど上やと思ったんですよね。で下来たから。ト。その Dahil sa panalong ito at pagiging undefeated, naging superstar si Genjiro Sejoka sa kanyang bansang Japan. Kaya naman binansagan na siya bilang the next na Uya Inoue in the making. Siya na daw ang the monster ng Japan na sobrang promising. Araw ng Linggo, July 28 taong 2024 sa Shiga Daihatsu Arena, Ocho, Japan.
dumayo si Pedro Taduran upang hamunin ang the next the monster ng Japan na si Genjiro Shijoka. Pero mapait pala ang sasapitin niya sa ating bida. Paglalabanan nila dito ang hawak na titulo na kampyonato ng Hapon na boksingero bilang IBF World Minimum Weight Champion. May record ang Hapon na boksingero na 11 panalo, 9 sa pamamagitan ng KO at walang talo. Kaya heavy underdog dito ang ating pambato na may 4 na natalo. Round number 1, mababa ka sa mukha ng Hapon na gusto niya kaagad tapusin ang ating pambato. Hindi siya nagbibiro, galit na galit ang ekspresyon ng pagmumukha nito, pero naging mas agresibo dito ang ating boksingero. 蹴りました重岡金次郎ただ今までグローブの上です速さにも対応結構してくる選手がいるので、あと力強さもこの辺ですねだったボディーブローですが重岡金次郎右ももちろん強いボディーブローを持っています伸びるんですよねで力強さも持っておりますおお踏み込んできましたねかもしれないですけど、ずっと右の破れてしまいましたその男まあそこに込めてまた再起しようとしていますそして防衛戦をつけようとしていますボディーブロー良かったですね今ねああいう踏み込みがいい試合ですと随所に出てくるんですからね右左大きくその一方でこういう大胆なスイングを見せてきますこれで第1ラウンド終了です Sa round number 2, kuha na ni Kabayan ang galawan ng kalaban. Kaya siya nakipagsabayan at puro mabibigat na suntok ang kanyang pinakawalan na nagpayanig sa Hapon na kalaban. そしてブロックもしっかりとしていますしっかり返しパワーもありますありますね間違いなくありますねパワーというか全体体幹しっかりと体全体で押してくる感じがありますそしてボディーブローも放ってきますタドラなかなかの選手ですいやでもこれいいジャンプですね確かめるようなジャブです上下そして右今こすったかもしれませんはい確かに今合わせた時にあれこいつ意外と体力あるな左ストレートだダメでしょこれはい抜けにならないでボクシングした方がいいですはい金次郎得意でこう出入りになるねいや左が当たってるんですよはいそうか腕を使います右おい重岡銀次郎左踏み込んでいきます右当てますこれを取れません潰し入れますスピードをね対応してますねそれとこ Round number 3, nakakalamang na sa lakas ng patama ang ating pambato. Kaya nagsimula na talaga mabugbog dito ang Hapon na boksingero. 効いてるのか効いてないのか効いてないように見えます入ってくる入ってくる完全に直してもうこの位置はジャブの位置じゃないんで左伝わってないんですよ来まねしたなるほどねはい逆にそうですね打ち抜かれる位置よりもそれだったら逆に押し込んでっていかないとただの止まらないんでただそれで交代は決して自信を持っているペドロ・タドラいつもの伸びが諦めません第3ラウンド終了 Sumabog na kaagad dito ang ilong ng Hapon na kalaban dahil sa napakatinding kamao ng ating kababayan. Sa round number 4, kuhang-kuha na ng Pinoy ang tamang timing at distansya kaya atras na ng atras ang bugbog sarado na Hapon na kalaban niya. ジャブはいいんですけどその系のパンチつまりタドラの左をもらうから効くんですよはい見えてないんで接近戦でボディが塞がってるんでまだギリギリ見えてるんでしょうけどもっと試合をしていますそうもちろん勝った試合もありますしなんで負けた試合もありますあれがもらい出すとおっとこすられてるちょっとふらついてるいやーこれはどうおっとなチャンスかもしれませんこのラウンドです左ボディブローもらったがボディちょっとちょっと入りましたね故障負けていますここでゴング Round number 5, accurate pa rin ang mga patama ng ating pambato. Kaya bugbog sarado na talaga dito ang Hapon na boksingero. Pikit na ang mga mata at sabog na ang ilong nito. 中途半端に見えるぐらい見てますよこうね見えないんだそうそれが一番危ないんで目を詰めてたらそう取られちゃってもしょうがないんですよねこの距離でこれとちょっとクリキャッパーじゃないですかちょっとねちょっと今反則だねラフですけどね3発ぐらい打ちましたよ今
的にね、レフェリーの見栄えめちゃくちゃ良くないです。ちょっとまた動きが止まっているかもしれません。Sa round number 6, mas malakas talaga ang mga kamao ng ating kababayan. Kaya nabugbog na naman dito ang Hapon na kalaban. Napakatibay din talaga ng pagmumukha ng ating kababayan. 上だったかもしれません。さあボディがちょっとちょっとそうせざるを得ないようなところまで的にもね追い込まれてきていますね。倒すしかないというまだ余裕はラウンドがありますけれども、先に行けば行くほどちょっと今のピンチを見てみますと先のそり感覚ありますからね。でも半ポイント取ってたら別なんですけど、やっぱ取ってないと思うんで、だったら、はい、今おお、それとないですよね、やっぱりね、競ってるとね、あとボディです。だからボディがちょっと、ずっと顔が前に出てしまいました。クリンチに行こうとしています。クリンチいらっしゃいません。前にとどまられてしまいます。銀次郎止めないか。なんかレフェリーがタイミングを測っているようなところなんですね。もうこれはこのラウンド戻って、おお、どんどんフラグ。Round number 7, lumalaban naman talaga ang Hapon na boksingero. Pero ganun pa rin ang senaryo, nabugbog pa rin siya dahil sa dami at lakas ng kamao na pinakawala ng ating pambato. 銀次郎コンサートカウンター打ちながらも押し込まれるようになっただけの実力は持っていた。そうですね。それといいパンチだ。田村勝負にしましたね。これ田村打ち落としてきました。バッティングしてますよね。左ストレートをこすったこのボディ、田村に連打連します。止められるぞ。時間でやってんのかなと。左田村Sa round number 8, hindi na maipinta ang pagmumukha ng Hapon na kalaban habang relax lang ang Pinoy at malinis ang mukha ng ating kababayan. Bugbog sarado pa rin ang Hapon na kalaban. 雄大選手が失い、そして今回まだ様子を見てるように見えますが、はい、でももう長引けば長引くほど、もうそこからショートのパンチだ、強いパンチ、右、これはもらえませんでした。そうクリンチするか回り込まないと止められる可能性もあるんで、いつもの強いパンチが打てない。さあまたラッシュだ。止めにかかってきました。いや銀次郎倒れないからね。力がないか。カウンターしかない。いいタイミング、これもいいタイミング。上からの攻撃になります。重岡、懸命に動き続けます。これね、ちょっと大きく的を外しました。また田村が来ます。田村が下から来ました。こらえました。Round number 9, dito natatapusin ng ating pambato ang paghihirap ng Hapon na boksingero. Puro bodega at ulo ang tinamo nitong patama mula sa kamao ng ating boksingero. Kaya nawasak, nalamog, nabugbog sarado ang Hapon na boksingero. 激しい打ち合いになったらちょっとレフェリーがもう完全に銀次郎の顔しか見てません。残り時間から言っても千載一遇のチャンス、それがあるかどうか、そこに全て大丈夫かという OK といううなずきました。重岡銀次郎、左ストレート、容赦なく田村迫っていきます。銀次郎、下からのことができない、体をつけることができません。さあそれはダメ、それはダメ。それは反則と言います。これはもらっていないんですけれども、左ストレート、田村、もう倒す力がないということを判断され、Inawat na dito ng referee ang kanilang laban dahil hindi na kayang lumaban ng Hapon na kalaban.
Dahil sa tindi ng pinsalang natamo at pagkalamog ng Hapon na boksingero, nawala na siya ng malay at nakomatos na pala ito. Isinakay na sa stretcher at diretso sa ospital ang kanilang bidang boxer. Tuwang-tuwa naman ang ating boksingero dahil siya ay naging bagong kampyona ng mga Pilipino. Nito lang araw ng Sabado, May 24 taong 2025 sa NTEX Arena, Osaka, Japan ay naganap ang rematch ng ating kababayan kontra kay Genjiro Shijoka ng Japan. Pero katulad ng naunang laban, bugbog sarado at komatos din ang sinapit ng Hapon mula sa ating kababayan. いいボディ太鼓のように打ちましたね。そうです。あれがやっぱり中盤後半に効いてくるんでね。あー、カトランぶち始めました。これジャンプが追いつになりましたね。下のボディブロー、一路。カトランからそうですか。今町田さんの声が聞こえてきているんですけど、もっと頭振っていいぞというような一部分が聞き取れました。本当見方難しいですよ。これ今ちょうどスロー VTR でご覧いただいています。前の手は必ず忘れないことね。小野さん、カウンターもねいくつか数えられましたよね。はい、このグラウンドは3回ありましたよね。ただくっついた時の方向はこうやってなんか最後の印象付けみたいな上手ですようまいね。これ重岡選手もちょっと雑な抑え方すると打ち込まれますよね。そうなんですよ。まあストップって言われてないとはいはいずっと見てるのね。最後の1分ぐらいの印象がね。内山さんどうですか。僕は銀次だと思ったんですけど、やっぱりイメージで立てなんかな。仲いいんですけどね。仲良くしてください。山本さんどうですか、今の心境は。いやー、でも本当に両選手ともボクシングがそうですね、しなければいけないラウンドになってきてるんですけれども、どうですか。いや僕今の銀次郎選手ですよ。じゃあいいっすよ。ジャッジじゃないので印象で結構どっちの印象が良かったですか。はい、大樹さんはタドラー。隙間も入れてるんでね。今ねこれ見ながら、ね、IBF のジャッジは見てるんで。これね、こういう形で打ってもポイントになるんですか。他がなかったらなるのは分かりますよ。変な角度で打ってても、基本的にポイントしなかったりしたりするんですよ。なんで世界は日本とちょっと違うんですよね。ガルシアとカリッサの試合とかでそうだった。そう。僕フットワークはね、結構 IBF はね、取ってくれるんで。経験済みです。どう使ったことないだろ。それがね、僕1回ずっと足使ってたんですよ。ほんじゃポイントで勝ったんですよ。そうです。実は大樹さん、フットワーク名手と言われてますよね。さあ、じゃあ重岡選手でよろしいですか。はい、僕はつけたい。でもつけてくれてると思います。でもむずいです、本当に。はい、おったくはなってまいりますが、これだけ重岡銀次郎のこのパンチをもらってますからね。俺危なかったよ。数センチもうちょい下に行ってた。最後見せようぜ。Diniklarang panalo ang ating pambato at nakomatos na naman ang kalaban na Hapon na boksingero. Hindi na siya pwedeng lumaban dahil tuluyan na siyang nabaldado. Sa pinakahuling naging laban ng ating pambato, nakalaban niya ang bata ni De La Hoya na pambato ng Mexico. Pero katulad ng ibang boksingero, na ospital din ito at nawasak sa ating boksingero. A la lona. Le van a con la gallardía. Hace daño a Tauro. Cuidado. Que sí, le están contando. Se acabó la pelea. Mga boss, walang kamalay-malay si Naoya Inoue ng Japan na may isang Pinoy pa pala ang kayang magpabagsak sa kanya sa ibabaw ng lona sa dibisyon niya. Napakalakas nito, napakatindi ng ating boksingero. Halos matigok lahat ng kalaban sa lakas ng ating kababayan.
Bukod kay Cuadro Alas, General Casimero, ay mayroon pang isang Pinoy na boksingero na talaga namang kinatakutan ni Naoya Inoue ng bansang Japan. Siya ang pinakamalakas na bagitong Pinoy na boksingero. Napakatindi nito, sinakop niya ang buong United Kingdom. Knockout lahat ng kalaban, speed, power, timing, footwork at killer instinct. Lahat ay pinagsama-sama na sa batang Pinoy na ito. Kaya ang ending, palakpakan at napahanga si Babarom at buong Europa sa galing ng batang Pinoy na ating bida. At dahil sa husay niya makipaglaban sa ibabaw ng lona, na in love sa kanya ang isa sa pinakasikat at pinakamagandang ringer ni Ed Hearn at sa buong Europa, ang model at ringer na si Macy Wallace. Talaga namang higit pa sa nanalo sa loto ang ating boksingero. Parang nenekti ang kanyang katawan. Ang sarap. Si Thomas Whelan o mas kilala bilang Tom Whelan ay ang tinaguri ang The Atomic Bomb ng United Kingdom. Dugong Pinoy ang boxer na ito. Ang kanyang ina ay isang Pilipino na galing ng Cebu at ang kanyang ama ay taga United Kingdom. Ang boxer na ito ay lumaban sa Olympic para sa gintong medalya at ang Pilipinas ang kanyang nerepresenta. Sino ba naman ang hindi magiging halimaw sa ibabaw ng lona? Grabing pagsasanay at disiplina ang pinagdaanan niya, kaya bagsak lahat ng kalaban sa kamao niya. Speed, power, timing at killer instinct, halos lahat na yata ng katangian ng isang complete boxer ay nasa kanya na, kaya kinatakutan ito ngayon sa buong Europa. Ang una niyang nakalaban, si Francisco Rodriguez ng Espanya. Napakalakas nito at aggressive boxer pa, pero round 4 lang palang itatagal nito sa ating bida. Round number 1, grabing solidong mga kamao at Tricks here, Barry. Yeah, Wellens come on for that, but apart from that, he's the Four as well. number 4, dito natatapusin ng ating boksingero ang paghihirap ng kalaban nito. Unlimited body punch and head punch combination ang pinakawala ng ating kababayan. Ang bumugbog sa husto sa pambato ng United Kingdom, kaya naging bagong kampiyon na ngayon ang ating kababayan. Sa impresibong panalo ng ating pambato, habang nanunood ng laban ay na-inlove sa ating bida ang isa sa pinakamagandang ringer na diwata na si Macy Wallace ng Matchroom Promotion, at sa ring walkout ay ine-escort pa ang ating boksingero ng diwatang ito. Sumunod niyang nakalaban ay si Esteban Trox ng Panama. Napakatangkad nito, powerhouse at mukhang halimaw talaga, pero round 2 lang pala siya sa ating bida. Round number 1, gigil na gigil ang matangkad na kalaban na pabagsakin ng ating kababayan, pero maingat po ang ating pambato at binugbog ang kalaban nito. Very good. Oh, he certainly has. It'll be a good fight tonight. It looks so loose and that jab. He's one of those amateurs, Korea, always had a... His opponent's down. He edges his feet in, but he knows work as well. From Welland. Church, by the way, very, very deep already in his first fight outside Panama, and again that slashing right hand to the body and then a Getting behind the jab and Welland said he had to throw his shorts away. Closing 10 seconds then of a very impressive opening round, and again he slashes to the body of Trutch. Huge right to the head and a right cross, great power from Welland. Sa round number 2, dito natatapusin ng ating pambato ang paghihirap ng matangkad na kalaban nito. 2 beses itong babagsak at tuluyang mawawasak sa ating boksingero. Very, very quickly, this just his third. There's a lot to like about the foot movement as well of Welland. Gets himself in and out of range. power in those shots. Trutch tried to land a massive overhand right there. Another huge booming right hand, and then follows that with a right cross to the jaw. And that work to the body. I know it's only a 4-rounder, but it may yet pay dividends. All the time. Coming out of the nose of Trutch. I think Welland's looking to stop this.
He's game, and he's brave. But Welland moves forward again with purpose. The referee's having a long look now. The legs are unsteady. Another booming right hand. How much more of this does Trutch need to take? Welland landing with impunity, and finally the referee does. Sumunod niyang nakalaban sa bansang United Kingdom ay si Darwin Martinez ng bansang Nicaragua. Napakalaki nito at pinabagsak rin lahat ng nakalaban niya, pero round 2 lang din siya sa ating bida. Come along, watching on his sister Ella, Tom Welland, Atomic Tom, 5-0 coming into this. Darwin Martinez, man, we should remember, is still only 20 years of age. Attacks edge, takes his feet out. And from Martinez, interesting to see Welland using that jab to the body. Nicaragua. See for what? Tom Welland with his hands full here, falls short with that right hand. His footwork there for Martinez, skipping all distance. Sa round number 2, dito natatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng kalaban. 3 beses babagsak ang pambato ng Nicaragua mula sa ating bida. The real live wire of an opponent here. Welland again, dipping the legs, this time throwing that jab to the body, the background. Little feint with the feet there from Welland. Inch or two on that right hand when he throws it. Just brings that back hand, and Welland made him pay with a left hook. He'll take a step back, roll underneath. Martinez can throw that shot. Martinez down! He wanted a flash come to him! Okay to continue, MEQ had a long look there, but Welland now with a sense of victory in his nostrils, a dramatic stoppage on terrestrial television in front of him, left to the body from Welland. Another combination left him to the Martinez blows into life. But to continue, MEQ lets him. 50 seconds to go in the round. Here comes Welland again, and right now for Darwin Martinez. Welland with another long right hand. Pounding in these punches now. Martinez on shaky legs. Surely another record will do. Dahil sa sunod-sunod na panalo ay pinalaban ng ating pambato sa little brother ni Terence Crawford ng South Africa. Si Michael Romabilitsa ay may halimaw na kartada, pero katulad ng iba, round 5 lang din ang itinagal niya sa ating bida. Round number 1, malapalos ang pambato ng Africa, pero pinag-aralan talaga ni Kabayan ang bawat galaw nito sa laban. A sense that he really wants to get after handicap. Barry, you've seen plenty of him or fight. Last April was a real kind of important turning point in this stage of, all of his opponents have hit the deck one way and when to attack, and we've really seen that. Quite impressive. Throughout the course of the afternoon, and you don't want to make them realise. Nice good first round here for Welland. Nice good start, controlled, picking his punches really well, and lovely uppercut right in. Sa round number 2, kuha na ni Kabayan ang galaw ng kalaban, kaya kontrolado na niya ang takbo ng laban. Set up the knockdown, so he's learning speed of improvement. Get close to the target. Letty came out a little bit more aggressive because he cannot afford to allow Welland to if she can get it. And it to Rocky Balboa, you wondered what happened in those. They both missed, but the speed of Welland, shown a few little times in that round, in this round, he's shown why he can potentially. Oh, good left hook. Got him. Did he get him off balance, or did he wobble him? Goes after him. It's the end shot. He's unsteady legs. And goes after him again. Wicked right hand. Round number 3, hawak na ng ating pambato ang beat sa laban na ito. Bugbog sarado na ang Aprikanong boksingero. felt like the end of the round was there and just left him. Infer, suggest, state that he put the guy under pressure straight away, showing that you haven't got me, but he has to throws a punch. Welland's looking at it and then react. And the impress almost caught with a counter, but he clocks Ramabele. And then in purchase on it as he has to, but some heavy shots getting through. Oh, it's nice. I see that well, and Andy Ramabele has been with this young gun. He's going to have a say in it if he's going to be competitive.
then he's got to try and step to Welland and do him some damage. Can't miss him with the right hand. Sa round number 4, wasak na rin ang pagmumukha ng Aprikanong kalaban. Halatang hirap na siya sa lakas timing footwork ng ating kababayan. Nightmare. That's lovely work again. That all the time, he changes the levels. He just sat down. That's all he did. It's in the second half of the round, I think, that things are going to get hot. He's picked his punches well, but he showed good patience because Rama Bellezza now right on knows that he needs to do some proper punching to keep him on. Tonight. Well, we talk about technique, don't we? Quite turns. He was just so quick, but it's perfect technique. And every now and again he lifted it as well to give it a more of a. There's the right hand again. Oh, lovely little body shot, wicket. And also you evaded a lot of shots from that. Round number 5, dito natatapusin ng ating boksingero ang kalaban niyang Aprikano. Brutal knockout stoppage ang sasapitin nito mula sa ating pambato. Look how direct he is with his punches though. Everything, he makes sure prospects, and this is a young man who is getting into good. Hold him back. He's only 20, but a few levels right now. Previous round, although he was well on top of Ed Welland, Rama Bellezza probably had the best round. The fighter's mind, and if you're Rama Bellezza, well, he's just been clipped with a left hook there. The speed, the blurring speed, another left hand. Maybe winning seems perhaps far-reached, far-fetched at this stage. Again, the angles of the shots. He rolled well there, Rama Bellezza. Oh, can't miss it. But Andy's right. That's what fans are now thinking. Can you close the show? That's what the media, the pundits are thinking. Can you close the show? Looks like he might. Referee's in. Sumunod niyang nakalaban ay ang hari ng Tanzania, kontinente ng Afrika. Si Ali Lubanha ay ang pinakamalakas na boksingero ng Tanzania. Kinatakutan ng lahat sa lakas nito. Pero round 4 lang pala siya sa ating boksingero. Round number 1, matangkad din ang Aprikanong kalaban pero walang takot ang ating kababayan at nakipagpalitan ng suntok sa matangkad na kalaban. Man, composed with his work, every punch. Yeah, absolutely. But he's got his hands full tonight here with Welland. What do you make? Typical Welland, just nice and composed. Again, pressures you with that. Debut here, you described it as one of the best early on in his career, but he's lost that. This is really measured. A terrific left hook to the body from Welland. As I said, a lot of opposition in small hall shows in opening round for Atomic Tom. Sa round number 2, kuha na ng ating boksingero ang galawan ng kalaban nito kaya bugbog sarado na ang sinapit ng Aprikano. The ceiling could be quite king. He's still working him. And that's what he's doing here. He's not making any mistakes. Feel the pain, and then when the shots appear, he's making sure. Flexes from Welland. Always looking for these little improvements. The uppercut there just makes you forces you back. It was quite a lot. So. Interesting contrast for him tonight. He was caught there by that left hand from Welland. Use those long levers, but Welland's so good at getting inside. He needs to get out of this corner because this is Welland at his best. Right hook and he left Welland. Just sensitive. Round number 3, magaling umiwas ang ating pambato habang palaging sapul ang Aprikano. No match ang halimaw ng Afrika sa ating boksingero. Once you get to that level, you can't go back down, and there's so much more things he has to experience and learn. It's tougher tests to wait for. Even that there, always look at the pre under pressure. He's always aware of something. Plants it right in the centre of your stance. Forces you to react to him. Again, Lubanja backed up here. That left hook got through. Right to the body as well from one. And there's that left stand. How things works for him. Not just going through the repertoire of skills. He understands how to break you down. The process it takes. Everything's off the jab. You don't go. Superb right hand there. Straight right from Welland that he's. Sa round number 4, dito nawawasakin ng ating pambato ang paghihirap ng Aprikano. Brutal body shot na naman. Knockout ang sasapitin nito mula sa ating pambato. And going through what they were doing in the gym, break. Welland wants to keep him pinned in there. Working. Again, he digs to the body and then follows it up with that straight right hand. He's up the levels again. Really imaginative punch picking here from Welland, and Lubanja is covering up. He's going to need to fall back, but he's down. It's done, and Welland goes
goes to 8-0. Si Tom Whelan ay isa ring Pinoy na boksingero na nagpamalas ng galing at husay ng mga Pilipino sa sport na boxing sa mundo. God bless everyone.